Kabi-kabilang malalakas na lindol ang nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Kailangan ng tuloy-tuloy na paghahanda. Sa episode na ito ng Lifesaver, bibigyan tayo ng sapat na impormasyon kung ano-ano nga ba ang mga posibilidad na mangyari ang isang malakas na lindol sa Pilipinas. DOST Secretary Renato Siludum Jr. Kung wala tayong gagawin at gabi nangyari yung lindol, ang posibleng mamatay dyan ay mga 33,500. Good morning po mga ka-Lifesaver. Sunod-sunod ang nangyayaring lindol sa iba't ibang bansa. Kagaya lamang ng nangyaring lindol sa Myanmar dito lamang Marso. Siyempre, ang pangamba ng iba, ano ba yung magiging epekto nito sa ating bansa? At meron din tayong alam na pinangangambahan na mangyayari dito sa Pilipinas, yung tinatawag na The Big One. Siyempre, pag sinabing lindol, meron na tayong institusyon na pwede nating mapagtanungan at alam naman natin, maalam talaga pagdating sa paghahanda, pagdating sa panganib, at yung mga bagay na dapat nating malaman kung ang pag-uusapan ay lindol. Siyempre, makakasama po natin ngayon sa ating programa si Department of Science and Technology Secretary Renato Siludum Jr. Good morning po, Sec. Good morning, Ben, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Po, Sec, huwag na natin patagalin para magkaroon din ng idea yung ating mga ka-Lifesaver. Ano po ba yung nangyaring lindol dito sa pinaka-recent lang na nangyari sa bansang Myanmar? Itong nangyari sa Myanmar ay isang lindol na kumikilos pa lang or strike slip ang paggalaw. Horizontal ang kilos ng fault at almost kapareho ito noong 1990 Luzon earthquake kung saan nagdulot ng magnitude 7.8 at maraming nasalanta sa Central Luzon at Baguio. Itong nangyari sa Myanmar ay 7.7 at nasa mababaw lang ang pinanggalingan 10 kilometers. Kaya yung pinakamalapit sa epicentro ay maraming nasirang mga gusali at bahay at mapapansin mo, karamihan naman doon ay mababa, no? Residential or mid-rise buildings. At itong lindol na to ay nag-travel. Tumakbo papunta sa iba't ibang lugar, papuntang China, papuntang Thailand at iba pang bansa. At dito nga natin panood sa news na may isang gusali sa Bangkok na talagang nag-collapse. At maliban doon, makikita natin yung ibang gusali na may mga tubig sa ibabaw na swimming pool o infinity pool lumiligwak at yung ibang mga water container ay talagang gumagalaw. Meron ding nabalita na may mga high-rise buildings din sa Bangkok na nagkaroon ng mga crack. Pero bakit napakalayo ay naabot pa? Dapat nating maintindihan para ma-situate natin ang mga senaryo ng lindol sa Pilipinas na kapag ang lindol ay malapit sa atin at may iba't ibang klase ng mga bahay, yung kilos ng paggalaw ng lupa ay mabilis. Kasi energetic pa yung release ng energy. At ang tendency niyan, yung mga magagaang mga building, tulad ng maikling bahay at mid-rise, ay mas madaling mayugyog ng mabilisan kaysa matataas at mabibigat na building. Parang nagalit ka sa isang tao, gusto mong yugyugin siya ng ganito, ang magagawa mo na yugyugin talaga yung pandak at payat kaysa naman sa matangkad at matabang tao, di ba? Pero kapag lumayo na ang lindol, ay dahan-dahan na siya, parang duyan-duyan na ang mangyayari. At ang tendency niyan, hindi na masyadong gagalaw yung maikling building, kundi yung matataas na building. Yun yung nangyari sa Bangkok. So, ibig sabihin, malayo o malapit, dapat maganda sa lindol. At huwag nating isipin na kung ang ating tinitirhan o bahay ay one floor lang, bungalow, hindi na yan madadali ng lindol. In fact, maraming nadali doon sa Myanmar. At dito sa ating bansa, sa mga nakalipas na lindol, maraming mga residential buildings ang nadadali. Ganon din sa mga matataas na building. Kung malayo ka naman sa epicentro, pwede ka pa rin madali. So, dapat sumusunod sa ating building code, sa ating structural code. Sek, yung nangyari po dun sa Myanmar, bakit parang bansa to bansa yung naging travel ng lindol? Ang malalakas na lindol, major earthquake na basta ang magnitude mo ay 7 o mahigit. At talagang pwedeng malayo ang abutin nito, kahit mga 1,000 kilometers away, ay pwedeng maramdaman. Pero
siguro hihina habang lumalayo. Kaya lang, kapag ang isang lugar ay maraming high-rise, yung high-rise buildings, kahit hindi na ganun kalakas ang shaking na mararamdaman sa ground, may tendency na pakilusin niya ang matataas na building. Kasi parang tinulak mo yung paa, duduyan-duyan na siya. At yun yung nangyari sa Bangkok. No, kahit dahan-dahan siya, pero dahil nga mataas yung building, talagang kikilos siya. At kung mahina ang pagkagawa ng building, mahina ang materyales o mali ang disenyo, pwede siyang bumagsak. At yun yung nakita natin sa mga video. Yung iba namang mga maayos ang pagkagawa, nagkaroon ng crack pero hindi sila nag-collapse. So ibig sabihin, ang talagang ginagawa ng mga inhinyero ngayon, ang unang kailangan nilang gawin ay ang building ay hindi mag-collapse para kapag natapos na yung paglindol, pwede pang bumaba ang mga tao. Kasi ang susunod na problema ay yung mga aftershock, na kahit hindi natuluyan ang isang building na bumagsak at kung mahina siya, at kung may malakas pang mga aftershocks, ay pwede na siyang madali. At ang rule of thumb namin, pagdating sa posibleng aftershock, mga 1 magnitude lower than the main shock. Kaya kung may magnitude 7.7 ka, close to magnitude 7, 6 point plus, pwede mangyari at nangyari ngayon sa Myanmar. At syempre, nakakatakot din yun. Kaya ang tendency talaga ay siguraduhin maayos yung disenyo, maayos yung materialis na ginamit, at maayos ang pagkagawa. Maliban doon sa dapat hindi ka magtatayo sa taas mismo ng fault, no? Kasi wala ka ng solusyon doon pag nabitak ang lupa. Pero kung titingnan natin, lahat ng mga building, maikli at mataas naman, ay dapat ayusin ang pagkagawa, disenyo, materyales, para matibay sa lindol. Opo. So, punta na tayo dito. Lapit na tayo mismo sa atin. Siyempre, matagal nyo na pong na-introduce din sa mga kababayan natin. Yung itong pinangangambahan din natin na The Big One. Kung doon sa nangyari na 7.7 magnitude, Sec, meron bang possibility na may 7.7? Dahil dito, 7.2 ang in-estimate natin na possible. Sa Metro Manila. Sa Metro Manila? Yes. Oh, so sige, paano? Linawin natin. Apo. Ang salitang The Big One ay ginagamit ng publiko at ng media sa isang malakas na lindol na posibleng maraming mamatay at maraming masira. Pero yung The Big One sa isang lugar ay pwedeng hindi kapareho ng The Big One sa ibang lugar. So, itong The Big One na sumikat, dahil nga pinapaghandaan natin yung isang malakas na lindol dito sa Kamaynilaan at karatig na probinsya, ito ay patungkol sa magnitude 7.2 na lindol na manggagaling sa West Valley Fault. Itong West Valley Fault ay isang 100 kilometers na haba ng aktibong fault na tumatahak from Bulacan to Laguna at dumadaan sa ilang bahagi ng Metro Manila sa silangang bahagi. Kapag itong buong 100 kilometers ang nabitak, posibleng mag-generate ng magnitude 7.2 na lindol. Kung wala tayong gagawin at gabi nangyari yung lindol, ang posibleng mamatay dyan ay mga 33,500 ayon sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na ginawa ng PHIVOLCS, MMDA at JICA noong 2002 to 2004. Nung pinag-aralan namin uli ang Metro Manila at epekto ng lindol, PHIVOLCS at Geoscience Australia, ang na-estimate naman namin ay 31,000 plus. Magkalapit lang yon, hindi naman kailangang eksakto. So, yung estimation ay parang solido na ganyan na mangyari. Pero ang lindol naman, hindi naman titigil ang pag-ugal sa political boundary ng Metro Manila. Yung probinsya ng Central Luzon, probinsya ng Region 4A, maapektuhan din. So, nag-estimate kami sa DOST PHIVOLCS noon na kapag lumindol galing sa West Valley Fault at idagdag natin yung populasyon sa paligid nito, na-estimate namin na around 50,000 ang posibleng directly mamatay agad kung wala tayong gagawin at gabi nangyari, and 25,000 ang very seriously injured. Ibig sabihin, pwedeng tumawid dyan sa patay o buhay, di ba? So, marami ang posibleng at talagang masaktan o di kaya mamatay. Sa kadahilanang, marami ding mga gusali dito sa Kamaynilaan at karatig na probinsya na posibleng magkaroon ng heavy damage or collapse.
At sa ating estimate, dito sa Metro Manila, 13% ng residential buildings, ito ay 1 to 10 stories, and around 10 to 11% ng mid-rise buildings ang pagkaroon ng heavy damage or collapse. At sa very high-rise, mga 2% lamang. Dito mo makikita yung explanation ko kanina na kapag malapit sa fault ang isang syudad at may mga building na maikli at matataas, mas madadali yung maikling building kasi nga magaan. Plus, marami tayong tinatawag na non-engineered residential buildings. Ano ibig sabihin nito? Ang nagpatayo niyan ay walang supervision ng mga civil engineer or architect. Gawa-gawa lang, mga karpentero at mason. At yung iba dyan ay luma na. At syempre ito mga very high-rise buildings ay mas istrikto ang ating building code dyan. Ang tawag dyan ay Structural Code of the Philippines. So yun yung epekto. So yan yung the big one sa Metro Manila. Hindi lang naman epekto sa tao at mga building. Yung ating mga kalsada ay pwedeng mabita. May faults sa SLEX, sa ibang bahagi dito sa Kamaynilaan. Yung paglambot ng lupa, kung saan parang lumalabas minsan yung tubig, yung tinatawag na liquefaction, ay marami dito sa Kamaynilaan. No? At siyempre, wala namang landslide dito sa Maynila. So, mostly ground shaking, liquefaction, at yung tinatawag naming fault rupture or ground rupture. Marami ang maapektuhan kasi hindi lang physical damage sa bahay at building at sa mga tao. Pwede tayong mawala ng tubig, mawala ng kuryente, mawala ng komunikasyon. No? At syempre, food supply will be affected kung maapektuhan na ang transport o yung logistics. So, yun yung impact scenario. Pagdating naman sa ibang lugar, sabihin natin Davao o Cebu, Iloilo, iba ang the big one nila doon. Pero the big one din. The big one din para sa kanila yon. Kasi it's a general term. Ang tawag talaga dyan ay earthquake scenario. Earthquake scenario ay hindi prediction, kundi kung kikilos ang isang fault, mas malamang ito ang mangyari kung ito lang ang ating kahandaan. Earthquake scenario. Ginagawa natin yan para matugunan natin sa tamang paghanda yung laki o scale ng posibleng mangyari. Kumbaga, sa labanan ng boxing, kung ang kalaban mo ay heavyweight, alangang lightweight ka lang, dapat heavyweight ka rin. So yung kahandaan mo, dapat i-match mo doon sa senaryo. Kaya, pag binanggit natin yung the big one, kailangan nating ma-explain na yan ay earthquake scenario na most likely mangyayari. Marami tayong earthquake scenario sa Kamaynilaan. Ang isa pang earthquake scenario natin ay magnitude 8.3 na lindol sa Manila Trench na kung saan posible siyang magdulot ng malakas na pagyanig, pero ang ating paghahandaan talaga dito, maliban sa pagyanig, epekto sa tao at building, ay yung tsunami. Okay? So, yung nangyari sa Myanmar, magnitude 7.7, ang kilos ng fault na yan ay paganyan. Nangyari yan noong 1990 Luzon earthquake. No? Horizontal din. Magkaiba lang ang direksyon. At sa ibang mga lugar sa Pilipinas. So, posible talaga yung ganong kalakas na lindol na mangyari sa ating bansa sa mahabang fault at sa mga trenches. At ang ating bansa ay napapaligiran ng iba't ibang trench na kailangan nating pagandaan. So, siguro, reminder sa atin yung nangyari sa Myanmar at sa Thailand na pwede tayong bisitahin ng mga malalakas na lindol. Marami nang nangyari. At syempre, ang pinaka-latest na siguro matatandaan ng mga taga Metro Manila, noong April 2019, no? Lumindol dyan sa Zambales area. At may mga namatay kasi may mga bumagsak na building, yung Joseon Supermarket, di ba? Pero dito sa Metro Manila na mas malayo na, siguro matatandaan nyo yung isang mataas na building dito sa BGC. Merong water tank, tubig na umapaw din, kapareho nung sa Thailand, di ba? Kasi nga yung mas malalayo na sa epicentro, yung matataas na building ng Gumaygewang. Pero wala na namang namatay doon sa Gumaygewang na building kasi hindi naman siya nasira. Tendency lang na talaga niya ay gumalaw. So, ang iiwasan ng tao, baka may mga mahulog sa gilid, no? Na mga building, kaya dapat lumalayo sila kapag sila ay nasa labas. At kapag nasa loob ng building, stay put lang muna sila. Hindi dapat gumawa ng building
na ang performance sa lindol ay yung bagsak tulad nung pinakita sa Bangkok. Hindi, maling-mali talaga yun. So, unang tanong, matitrigger ba ng lindol sa Myanmar ang earthquake sa Pilipinas? May naririnig tayo din, Sek, minsan nagiging na mukhang palapit na kasi palapit daw na ng palapit yung malalakas na lindol. Dahil sa ibang bansa. Walang relasyon yun. Hindi naman magti-trigger yung lindol sa Myanmar dito sa atin. Ang kailangan nating bantayan ay kung ang mga fault ay magkadikit o magkatabi. Nangyari na yan noong 2019. Kung maalala nyo, sa Southern Mindanao, Cotabato area. So, 4 na sunod-sunod na between magnitude 6.5 to 7 ang nangyari doon. In a span of like 2 weeks, 4 na malalakas na lindol nangyari. Kasi nga magkakadikit sila. Pero kung parang domino effect kasi tinutulak niya. Pag tinulak ng isang fault, yung isang fault, pwede siyang kumilos. Kasi tinatransform mo yung enerhiya. O parang may katabi kang mga tao, tinulak mo at may katabi sila, pwedeng matumba sila papunta doon. Yun lang yung sitwasyon na pwedeng mag-trigger yung isang earthquake sa posibleng earthquake. Basta magkatabi yung fault. So yung na yun. Magkakabit. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi naman mangyayari sa atin. Hindi. Magkaiba yun. Okay. So, unang tanong, matitrigger ba ng lindol sa Myanmar ang earthquake sa Pilipinas? Hindi. Pero, posible ba magkaroon ng malakas na lindol sa Pilipinas? Oo. Malaki possibility. O kasi nga, sa ring of fire tayo. mas marami tayong fault sa Pilipinas kaysa sa Myanmar. Although sa Myanmar naman, talagang malaki yung fault doon. And mahaba po, no? Mahaba. Sek, pagpunta na tayo doon sa nabigay na po natin yung information about sa the big one. May iba-iba pa lang, the big one tayo dito. Kaya siguro pag ako ang tatanungin nyo anong tamang salitang gagamitin, iba-ibang earthquake scenario. Kasi siyempre pagdating noon nung binabalita namin yung earthquake scenario sa Metro Manila, 18 earthquake scenarios ang ginawa namin. At ang pinakamatindi ang epekto ay yung magnitude 7.2 scenario from the West Valley Fault. Yun yung tinagurian ng media na the big one. Pero isa lang yan sa earthquake scenario. So iba-iba ang earthquake scenario. Kaya nga kung may mga drills tayo, nationwide drills, yung ating earthquake scenario sa Metro Manila, magkaiba sa Davao, magkaiba sa Cebu. So dapat mabago rin po pala yung Sek, no, yung orientation. Kasi ngayon kahit pumunta ka sa ibang lugar, sa Visayas, Mindanao, pag tinanong mo ano yung the big one, alam nila Metro Manila lang eh. Well, tama naman yung the big one sa Metro Manila. Pero mas sarili silang the big one. Oo, dapat maano rin nila yun na meron tayong sariling ganyang senaryo. Kinokorek ko nga sila pag may tanong na gano'n, meron din kayong the big one. The big one, or mas tama, meron din kayong separate earthquake scenario na dapat paghandaan nyo. Sek, ito marami na nagtanong sa inyo, kahit kami nagtatanong namin sa inyo. Pero alam din namin yung lagi nyo sinasagot about sa preparation. Ang itatanong ko na lang, Sek, sa nakita nyo pong movement natin pagdating sa paghahanda, ano na po yung nakikita ninyong kahandaan din ng ating mga kababayan, ng gobyerno, para dito sa pinangangambahan natin mga lindol? Siyempre, habang tumatagal at hindi pa nangyari yung lindol, dapat tumataas yung ating antas ng kahandaan. Pero hindi sapat yung pagkakaroon lang ng mga drills. Kasi yung drill ay ginagawa natin para alam natin yung kilos kapag lumindol at hindi tayo masyado maapektuhan, no? Pero yung kahandaan talaga natin ay nakasalalay sa kahandaan ng ating mga bahay at gusali. Kung hindi ba sila guguho, hindi sila madadamage, walang mahuhulog sa mga bahay at gusali. Yun yung ating pinapagandaan sa earthquake drill. Kung may nahulog, hindi tayo matatamaan directly or yung epekto hindi masyado. So, kailangan nating palakasin ang pagpapatibay ng mga bahay at mga gusali. Pagdating sa government buildings, ang pangunahing tinatarget ng Public Works and Highways dito sa Kamaynilaan at karatig na probinsya ay patibayin ang mga ospital at mga eskwelahan. Kasi nandun yung konsentrasyon ng tao. Ang local government dapat ay tingnan yung mga private buildings kasama na ang mga bahay. Yung mga tulay, may tinatawag na tayong national bridges and local bridges. Yung national bridges, pinondohan niya ang Public Works, sila ang mag-maintain. Okay? So, inaayos na ang karamihan ng tulay sa Pilipinas. Yun yung mga dati ng tulay. Pero syempre, bagong building, bagong tulay, dapat maayos ang disenyo. No? Kasi ayaw natin na
madali yung mga bagong building, alam na natin yung ating dapat paghandaan. Pero pagdating sa local bridges and of course private buildings, dapat din may toka ang local government na ayusin din yan kasi hindi natin masigurado yung kalidad niyan at dapat ginagawa din nila yung masusing pag-aaral at pagre-retrofit kung kinakailangan. Siguro mas malaki ang challenge natin sa mga private buildings and houses. Ano ang kailangan gawin? Tingnan ng mabuti, i-analyze yung mga bahay at gusali kung sapat ba ang tibay nila. Sa ordinaryong mga kababayan natin, kung may mga 1 to 2 story concrete house tayo, ang DOST FIVOX ay may ginawang House Safe is My House app. Sa Android phones nyo or sa website ng FIVOX, pwede nyo sagutin ng 12 tanong. Pag ang tanong nyo ay sumusunod sa ating building code at tamang disenyo, 1 mistake, 11 to 12 ang score, mukhang maayos yung building, hindi madadali. May rating. Kung 7 points and below, most likely heavy damage yan. Ibig sabihin, yung below 11, baka may slight damage, but below 7, pwedeng mag-sustain ng heavy damage. Kailangan nang magpakonsulta talaga sa mga ininyero at i-retrofit kung kinakailangan. Kung mas mura na i-retrofit, baka naman magpatayo ka na lang ng bago. Pagdating po sa mindset ng mga Pilipino, pagdating dito sa paghahanda, ano po yung nakikita nyo? May improvement po ba or parang taken for granted po ba yun? May improvement naman. Pero gusto ko lang bigyan sila ng mindset na parang minsan pag nabalitaan nila yung mga ganitong mga senaryo, parang wala nang solusyon. May solusyon. Nasabi ko na nga na 10 to 13% ang heavy damage or collapse. So, mahigit 80% ang hindi heavy damage or collapse. Mahigit 50% ang walang damage. Ibig sabihin, maraming matitirang mga bahay at gusali basta sumunod lang sa ating building code at ini-improve natin yung ating mga lumang building at napapatibay o na-retrofit. So habang ginagawa natin yan, yung kapasidad natin na buhay pa rin tayo pagtapos ng malakas na lindol ay nandyan. No? To be fair naman, mas maaayos ang normal na bahay dito sa Pilipinas kasi nga nakita na natin hindi naman ganoon 100% ang nadadali, hindi rin 50%. May porsyento na nasisira dahil hindi nga maayos at yun yung kailangan nating pagtuunan ng pansin. Lastly po, Sec, ano na lang po yung inyong mensahe sa mga kababayan natin, lalo na napapanahon ngayon yung mga lindol para makapaghanda rin po tayong lahat? Unang-una, ang DOST sa pamamagitan ng FIVOX ay marami ng impormasyon na binibigay. Pagdating sa mga panganib, unang-una kailangan nating alamin ng lahat ng panganib na pwedeng tumama sa ating mga lugar para sa ating kaligtasan. Paghandaan natin yung mga panganib na makikita. Meron po silang app na Hazard Hunter PH, lahat ng panganib. Kung gusto nyo namang paghandaan ang lindol at nakapagpatayo na kayo ng bahay, konkreto yung bahay nyo, hindi nyo sigurado kung matibay ba siya, gamitin yung House Safe is My House app. Mas maganda kumonsulta sa engineer at kung syempre marami din tayong mga kababayan na hindi maka-afford ng mga engineers. Apila ko naman sa local government at sa ating mga civil engineering universities and colleges and associations. Kung ang mga doktor ay may medical mission, pupunta sila sa bawat lugar. O sana meron kayong engineering mission, inspection ninyo ang mga bahay na yon. At bigyan nyo ng suggestion para malunasan kung may problema. Siyempre, pagdating naman sa magpapagawa ng bahay, sundin ang ating building code, sundin ang ating National Structural Code. Marami pong mga mapa ang DOST FIVOX para yung mga inhinyero ay makagamit ng mas modernong mga datos para sa tamang disenyo. At siyempre, makipag-ugnayan sa ating mga kinaukulan. Meron akong sinuggest sa DepEd noong 2015. Siyempre, madalas ang ating mga anak may maraming assignments sa eskwelahan. Yung iba doon, siguro, baka pwedeng palitan ng assignment na about earthquakes. Anong gagawin nila sa bahay? Meron na po sa DepEd yan at ang alam ko ginagawa. Pag sinagot nila lahat ng tanong doon sa assignment na yon,
magkakaroon sila ng earthquake preparedness at home. Kasi kadalasan ng preparedness sa eskwelahan lang. Mas maraming oras ang ating mga kabataan at matututo ang mga magulang at mga kasambahay at mga kung sino kamag-anak nun na kasama sa bahay ang tamang handaan sa lindol. So, marami tayong pwedeng gawin and importante po yan sa isang bansang madalas lindolin. Meron pong pamamaraan para tayo buhay. Para tayo hindi talaga maapektuhan ng matindi. Maraming salamat po, Sec. At marami po kami natutunan. Actually, palagay ko talagang hindi mauubos kung gusto niyo malaman lahat ng paghahanda, mga information about sa lindol. Ayan, lagi pong available at laging nakahanda ang ating DOST Secretary, Secretary Renato Solidum, para po tayo ay magabayan kasi hindi talaga biro po itong nangyayaring lindol at pwedeng mangyari din sa ating bansa. Maraming salamat po sa ating naging guest po ngayon at sana sundin din natin yung mga payo po sa atin para po tayo ay maging ligtas. Si Secretary Renato Solidum din po ay considered na isang lifesaver dahil sa kanyang mga naibigay na mga information sa atin. Maaaring may mga kababayan tayo, maaaring hindi lang na ipopost, hindi lang nasasabi, pero maraming mga kababayan tayong na-guide na at naging ligtas na rin ang kanilang mga bahay at naging ligtas din ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Sec. Maraming salamat din. Oras po. At muli, nandito po tayo sa programang Lifesaver.